Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Well, welcome po muli sa programa at palatuntunang biyaya ng Diyos Radio Ministry. At ako po ang inyong makakasama muli sa loob po ng isang oras dito po sa himpilang ito ng DWAD 1098 po sa talapihitan ng inyong mga radyo. Again, my name is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan, at mga masugid na sumusubaybay, nag-aabang at nag-aantabay sa ating pong pagtatanghal at pagsasahimpapawid ng ating pong programa. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa bagong buwan. At I could also say, pwede ko rin pong idagdag na tayo po ay nasa 11th month na ng taong 2016 because this is the first ito po ang unang linggo ng ating pong buwan ng November. At salamat po sa Diyos because in this past week, marami po sa inyo ay kababalik lamang at nakatatapos lamang galing po tayo sa tinatawag na bakasyon dahil po sa paggunita at ating pong pagbabalik alaala sa ating pong mga nangamatay na ating pong mga mahal sa buhay. So I believe some of you have just came back from the unions sa mga probinsya at sa pagdalaw po sa inyong mga mahal sa buhay. Well, it's another week again. At tayo po'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagsahimpapawid. At ngayon pong araw na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe muli ng salita ng Diyos na alam ko po na makatutulong sa ating lahat para po sa ating ikalalago at ikauunlad. At ang mensahe po na inyong mapapakinggan sa araw na ito ay hango po ito sa isang gawain natin sa ating church sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship dito po sa Bayanan, Alabang, Muntinlupa. Ito po ay naganap nung ating pong nakaraang revival night. At ang pamagat po nito is the lesson in the life of the Samaritan woman. So dalayan ko po sa Diyos na as you listen today, mapagpala po kayo ng Panginoon. At mamaya po, babalik po ulit ako after po na mapakinggan ninyo ang mensahe. God bless you sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako ngayong gabi sa John chapter 4 and I will be reading from verse 1 to 14. 42. Medyo mahaba-haba po ito, so let's do it quickly. Basahin po natin ang buo so that we will be familiarized with the Word of God, with the message na inihanda po ng Diyos sa ating lahat sa gabing ito. John chapter 4, beginning verse 1 to 42. So, basahin po natin from verse 1, basahin po muna natin hanggang verse 42. Let's start reading now. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee, and he must needs to go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jewish have no dealings with the Samaritans. And Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to you, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of his water shall thirst again.
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come here to draw. Jesus saith unto her, Go and call thy husband, and come back here. And the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, kakaunti po, no? And he whom thou now hast is not thy husband. In that said thou truly. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worship in this mountain, and you say, in Jerusalem is the place where men ought to worship. And Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. The woman saith unto him, I know that the Messiah cometh, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. And Jesus saith unto her, I that speak unto you am He. And upon this came His disciples and marveled, and He talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? The woman that left her water pot and went her away into the city, saith to the man, Come, see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, look on the fields, for they are white, already ready to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that whereupon you bestowed no labor. Other man labored, and you are entered into their labors. And many of the Samaritans of that city believe on him, for the saying of the woman, which testified, He told me all that I ever did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him and that he would tarry with them, and he abode there for 2 days. And many more believed because of his own word. And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita, handa na po ba tayong makinig muli sa kanyang mga salita? Ngayon, ito pong ating teksto sa gabing ito, sa iba na mga matagal ng mga mananampalataya ay pamilyar po kayo. Because this is a simple story that happened with Jesus. When He was still here on earth, nang magkaroon po siya ng encounter sa isang babae na hindi po pinangalanan, ngunit binanggit po ng sumulat na si John kung ano po ang lahi ng babae. She was a Samaritan.
So para po maunawaan muna natin ang ating usapin ngayong gabi, I do believe na kailangan po natin muna yung mga mahalagang detalye para po maunawaan natin ang nangyayari at nagaganap dito po sa tagpong ito sa John chapter 4. Because I believe that the encounter of the Samaritan woman in John chapter 4 was a turnaround and life-changing event. Amen. So pansinin po natin yung tagpo. Atin po munang ilatag yung ilang mga detalye na atin pong pwedeng pakinabangan. Una, atin pong pagmasdan dahil nabasa natin, we started reading from verse 1, na ang dahilan kung bakit po napunta ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang grupo, yung 12 kanyang mga alagad, because they are moving from one place to the other. Sila po ay naglalakbay. Tama po ba? At meron po silang direction na kanila pong tinatahak. Saan po sila pupunta ayon sa Biblia? Sila po ay patungo saan? Ang sabi ng verse 3, He left Judea and departed again into Galilee. And he must needs to go through Samaria. So ang sabi po ng Biblia sa verse 3, we can identify that Jesus were in Judea. Nasaan po siya nung oras at sandaling yon? Sabi po ng Biblia, He was in Judea. At saan po ang balak niyang pumunta? Ang sabi niya, from Judea, when He left Judea, He wants to go to Galilee. Amen? Patungo po siya sa isang lugar nung panahong yon na ang pangalan ay Galilea. But the thing is, ang sabi po rito sa John chapter 4, verse 3, ang sabi po doon ay, pansinin niyo po yung salita, and he must need. Pansinin po natin yung word, need. Ibig sabihin, there is no alternative. There is no alternate to this plan. But he must go through Samaria. Amen. Ngayon, ano po ang big deal dito po sa lugar na ito ng mga Samaritano? Bigyan ko po muna kayo ng kaunting background so that you will understand kung ano po ang dahilan doon sa pagkakakita at pagtatagpo ni Jesus doon sa balon nung makatagpo niya yung babaeng Samaritana. Sabi po ng Biblia, nabanggit din po kanina sa ating pagbasa, that the Jewish, the Israelites, and the Samaritans have no dealing with each other. Hindi po magkasundo itong dalawang lahing ito. Hindi po sila close. Hindi po maganda ang kanilang samahan. Nag-iiwasan po itong dalawang lahing ito. Kaya natin po munang pag-aralan dahil magagamit nyo rin po ito later when you are studying the gospel because one time, ginamit din po ng Panginoon sa kanyang illustration ang Samaritano. Because if you are familiar with the story na nagkwento ang Panginoon that there is one wounded man sa lansangan, sino po ang nakakaalala ng kwento na yon? Na merong isang sugatan, merong isang tao na helpless, marami ang dumaan. But nobody cared to help the man. Tama, naalala niyo yung kwento? But there is one man who was a Samaritan. Meron pong isang lalaki na it happened to be a Samaritan dahil yung mga naunang dumaan are most of the people that pass by are Jewish. Pero yung isang lalaki na dumaan na Samaritano, siya po ang tumulong do sa na-aksidente. Amen? Ngayon, bakit po ginagamit ng Panginoong Jesus kadalasan ang buhay ng Samaritano over the Jewish race? So, atin po munang kunin yung background why there is a clash. Bakit po merong hindi pagkakaunawaan at pag-iiwasan itong dalawang lahing ito? Nangyari po kasi ang lahat because the Samaritans are half Jew, half Gentile. Hello, para lamang po maintindihan natin. Ang mga Samaritano po kasi kalahati Hudyo, kalahati ay Hintil. Dahil ito yung mga Hudyo na nagkaroon ng tinatawag na intermarriage. The Bible, in the Old Testament, God gave Moses an instruction that the Jew is not allowed to marry other races outside of their race. Binigyan po kasi ng Panginoon ng batas sa panahon ni Moses sa mga Israelita na hindi sila pinapayagan, hindi sila
pinapahintulutan na magkaroon ng tinatawag na asawa na hindi nila kalahi. At meron po mga dahilan na ibinigay ang Diyos sa kanila kung bakit po ayaw ng Diyos na mahaluan sila. Well, it's very clear na isa po sa magandang model nung epekto because God knows what He's saying. Kung familiar kayo sa story, kung bakit po isa sa mga naging dahilan ng pagiging sira ng bayan ng Israel, one of the good example is the time of Solomon. Dahil si Solomon sa kanyang pagiging magandang lalaki at pagiging mahilig sa babae, amen. Natatawa si Kuya Roland, amen. Ang tawag ko nga kay Solomon ay certified chick boy. Hello? Wala na pong tatalo kay Solomon pagdating po sa paramihan ng mga babae sa buhay. Kala ko nung una, hanga na po ako kay Ramon Revilla. When I was not yet informed in the Bible, there is a man named Solomon. Nung hindi ko pa nababasa si Solomon sa Biblia, taas na saludo ako kay Ramon Revilla, ano po, sa dami ng kanyang asawa. Pero nung nabasa ko ang buhay ni Solomon, kalain mo, wala pa pala sa kalingkingan ni Solomon si Ramon Revilla, wala pa pala sa ikapo. Why? Dahil ang napangasawa ni Solomon, if my data is still correct, parang 1,000 plus, hindi ko na po maeksakto ang kanyang asawa, at idagdag mo pa, may 700 pang kabit, ha? Amen? Kaya nga pag binabasa ko dati yung kwentong yun, okay, bago nagbabasa ng Biblia, sabi ko, paano kaya ini-schedule ang 1,000 asawa? 30 days lamang ang isang buwan. At ang isang taon ay 365 days. So kung meron kang asawa na 1,000, siya 1,000 na lamang po, ang rotation on every 2.5 years. Napakahirap para sa babae. Ibig sabihin, pag nakita ka ngayon ni Solomon, see you after 2.5 years. Hello? Kaya siguro kung ikaw ay yung asawa ni Solomon, kailangan ngayong gabi, magkaanak ka na. Dahil pag di ka pa nabuntis, after 2.5 years na. Amen? Pero nasira ang kaharian ng Israel sa panahon ni Solomon because when Solomon intermarried with other races, napakapasok po ang mga pagsamba sa iba't ibang mga Diyos sa Israel. And the nation of Israel were divided. Nahati po sila as a nation. Kaya ayaw po ng Diyos na nagkakaroon ng intermarriage sa mga Israelita. Kaya kinamumuhian ng mga Hudyo, ang mga kababayan nilang Hudyo na nagkakaroon ng asawa na ibang lahi. And these are the Samaritans. Sila yung mga Hudyo na nagkapangasawa ng hindi nila kapwa mga Hudyo. Kaya mapapansin niyo po yung kanilang Jewish line when Jesus was talking to this Samaritan woman. Di po ba sabi niya, she also called Jacob as their father. Di ba sabi niya, dahil sabi ng Panginoon, pahingi ng tubig. At nagtaka yung babae, ang sabi niya, dahil pansinin po natin, dahil nga wala silang dealing, wala po silang magandang samahan ng mga Israelita at ng mga Samaritano, I would believe na nung yung babae papunta doon sa well para umigib, para po siya'y kumuha ng inumin, she was not even looking at Jesus. Amen? Hindi po siya nakatingin kanino kay Jesus. She don't care about the man on the well. All she cares is she wants to draw a water. Pero nagulat po siya dahil when she is beginning to draw a water, bigla po nagsalita si Jesus, knowing that Jesus is a Jew, kaya kakaibang karanasan po naranasan ng babae because it is not normal for a Jewish man, lalaki pa naman, na kumakausap sa isang Samaritan woman. Kaya ang sabi po ng babae, how come? How come? Why are you talking to me? Why are you asking me this? Di ba kaya nabanggit doon that the Jews have no dealing with the Samaritans? Pero ano po sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jesus, kung kilala mo yung humihingi sa iyo ng tubig, bibigyan mo siya dahil bibigyan ka niya ng isang tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Wow, unlimited. Amen? Amen, unlimited water.
unquenchable water, parang matinding tubig ito dahil hindi ka na kailanman babalik pa rito. Siyempre, napapagod din siguro yung babae sa kaigib. Wow, good news ito. Kung merong tubig na hindi na ako magpapabalik-balik pa at maiibsan ang aking I want that water. Why? Para hindi na ako magpabalik-balik dito. Amen? Pero pansinin po natin, nabanggit po ng babae doon sa bahaging yon, ang sabi niya, dahil sinabi ni Jesus that He can give him the water, di ba nabanggit ng babae na sabi niya, are you greater than our father Jacob who dug or dig this well? Amen? Dahil sino raw po ang dahilan kung bakit mayroong balon ng tubig doon sa lugar na yon? Sabi niyong babaeng Samaritana, he calls Jacob as their father. So maliwanag na ito pong babae ay may Jewish line because you cannot call Jacob as your father if you are not a Jew. Hello? Amen. Pero pansinin po natin, balikan natin because there's so many things I believe that the Lord wants us to see in this story. Mula sa Judea, patungo po ang Panginoon sa isang lugar na kung tawagin ay Galilee. Pero sabi ng Biblia, kailangan po siyang dumaan saan? Sa Samaria. Unang akin pong nais na ipakita sa inyo, why did Jesus left Judea? Bakit po umalis si Jesus sa Judea at sa po'y nagpasyang pumunta sa Galilea? Because if you just read back, meron po kasing pagtatalo na nangyayari rito because there is now a division because people think na mas maraming nabautismuhan sino? Si Jesus kaysa kanino? Kay John the Baptist, right? So merong issue na nabubuo, merong pagtatalo na nagaganap na pinagtatalunan ng mga tao ng panahong yon kung sino ang mas magaling. Amen? So lumalabas doon sa kanilang kwentuhan at pagtatalo na parang sa kanilang paniwala, Jesus is gaining more people attracted to Him and Jesus is baptizing more people than John. Pero sabi ng Biblia, ano raw po ang katotohanan? Jesus had never baptized any one of them except the 12. Amen. So, kaya ang ginawa ng Panginoon, pansinin niyo po, iniwanan ni Jesus yung mga tao dahil sila po'y nagtatalo-talo dahil ang kanilang pinag-uusapan ay paramihan. And when I am reading this, it's like the Holy Spirit is speaking unto me. If your pursuit is just gaining followers, Jesus will leave. Hello? Amen? Kung ang tanging agenda mo ay yung paramihan at sumikat ka at sino, Jesus will leave. That's the reason why Jesus left Judea. Amen? Kaya isang bagay po ang napulot ko po rito that Jesus is not interested if you are the important thing, you are the big deal, because if you have that kind of attitude, Jesus will leave. Sabi mo nga sa iyong katabi na, unawaan mo ba yun? Amen. So meron pong ganong senaryo na nangyari. Now, next thing, let's move on. Isa po yun sa mensahe rito sa istoryang ito. So pagkatapos po ng bagay na iniwan ni Jesus ang Judea because there is something wrong with these people, so He moved out. Amen. At siya po ay papunta na siya ng Galilee, pero sabi ng Biblia, He needs and He must go through Samaria. Now, para maintindihan niyo po ito, back in the days, history will tell na ang mga Hudyo, parang ganito po, dahil wala akong visual, use your imagination. If this is Judea, where the Jews are, majority of them are living, this is Galilee. Narito po sa gitna ang Samaria. Amen. So if you travel from Judea, if you're going to Galilee, if my data is still right, you can be in Galilee from Judea. Makararating ka po sa Galilea mula sa Judea, kasi nung una hindi pa pinag-uusapan ang travel by car. Wala putpiera pa lamang po ang uso nun . Wala pa po mga Ford Fiera. Naalala ko tuloy, many years ago, nung na-assign po ako sa Benguet as a missionary,
tinanong ko yung igorot at sabi ko, gaano kalayo, Brad, yung aking pupuntahan na tuturuan? Sabi niya, Pastor, malapit lamang. Ay, hindi pa ako pastor, I was just a brother. Brad, malapit lamang. At ang sabi ko ay, gaano kalapit? Siguro mga 1 oras. Ang sabi ko, asan ang ating sasakyan? 1 oras. Sabi niya, nag-iintay ka po ba ng sasakyan? Sabi ko, sabi mo 1 oras, malayo-layo. Sabi niya, malabo po may sasakyan eh. Pero wag po kayong mag-alala. Meron tayong gagawitin. Sabi ko, ano yun? Putpiera. Di ko noong unang naintindihan. Sabi ko, putpiera. So okay, akala ko, I was thinking of a Ford Fiera. So hindi po ako umaalis. Ano po, nag-iintay ako ng Ford Fiera. Sabi niya, Bradley ka na. Sabi ko, asan na ba yung sasakyan? Wala pa. Hindi, putpiera. Paa ang gagamitin. Hello? And only to find out yung 1 oras pa lang yun, lakad, napakalayo nung hinahike namin. Hello? So, from Judea to Galilee, on foot, if you will use the route, passing Samaria, 2 days. Amen? 2 araw pong lakarin. Pero hindi po ako accurate sa datos, I may be wrong, but this is just an estimate. Pero ang mga Hudyo, from Judea, if they were to go to Galilee, di po sila dumadaan sa Samaria. Dumadaan sila either dito sa kabila o doon sa kabila. And it took them 15 days. Pero tinitiis nila yung 15 days compare sa 2 days, wag lamang makadaan sa Samaria. Hello? Pero Jesus go against the norm. Amen. Lumakad ang Panginoon sa hindi normal na ginagawa ng karamihan. You know, Jesus is beginning to show an example what a true Christian is. You don't flow like the world flows because you're flowing with the Holy Ghost. Amen? Hindi ka dumadaloy sa mundong ito gaya ng sistema ng mga nasa sanlibutan because you are doing it not in the world's way, but you are doing it God's way. Hello? Hindi mo po ginagawa ang bagay sa paraan ng mundo, kundi ginagawa mo as a Christian sa paraan ng Diyos. Kaya hindi po umiwas si Jesus. Hindi po niya tinake yung route na matagal. Diniretso po niya ang Samaria to send a message. Amen? Upang magpadala at magbigay ng mensahe that I am not come here for the righteous. I came here for the sinners. Kaya sinadya po ni Jesus na daanan alin ang Samaria. At nung nandun na po siya sa Samaria, sabi ng Biblia, ang ginamit po ng King James, if you're following the text that we have been reading, ano po sabi, by the time na si Jesus po'y nakarating doon sa balon, what is the hour? Ang sabi ay, sabi Brother Eddie, 6th hour. Ngayon, sa ating pong orasan, hindi po kasi parehas tayo ng orasan. But I heard one preacher preach this thing one time at sabi niya, when by the time Jesus was in the well, pagod na raw po si Jesus kasi tanghalin tapat na. Kasi yun din I believe yun din ang translation sa Tagalog Biblia, sabi ay tanghalin tapat na because the 6th hour in our time ay equivalent to 12 noon. Pero, ang katotohanan, because the writer here is John. Ang sumulat po kasi rito ay si John because merong instance na sa Biblia, pero hindi ko na po kayo i-confuse. Meron kasi sa Biblia na nagtatalo kung anong oras namatay si Jesus dahil sa sulat ni John iba, sa sulat ata ni Mateo iba. You know what the answer to that? Because John is not using the time of the Jew. When he wrote, he's using the Roman time. Hello? Roman time po kasi yung ginagamit ni John because when he was writing the gospel, ay nasa Roman setting na time clock na ang ginagamit ni John. Kaya yung 6th hour po rito is not 12 noon, but rather 6 in the evening. Hello? Kaya doon mo po lalong ma-appreciate na si Jesus,
being a human. Dahil taon-tao po siya nung narito, we don't deny that He is God. But when He came to the world, He is 100% human. Siya po ay Diyos na totoo. Pero nung siya'y pumarito sa ating daigdig, wala pong daya, wala pong lihim, 100% siya po ay tao. Kaya by the time na nakarating si Jesus sa balon, it was 6 p.m., 6 in the afternoon, maghapon na naglakad, ano po sabi ng Biblia? Pagod na sino? Si Jesus. Amen? Meron din ako one time narinig, sabi yung mga alaga dahil ang iniisip daw ay laman at ang sarili, iniwan si Jesus na malengke. Well, that's normal. Bakit po ba kailangan nilang kumain? Hello? At hapon na kasi, kaya kailangan na nilang bumili ng pagkain. So it has nothing to do of being in the flesh and being in the spirit. Amen? Kaya iniwan muna nila si Jesus dahil sabi nila, I believe they are doing Jesus a great favor. Pero buti nga din na nila sinama si Jesus, nahiya ng konti. Pati yung boss, boss, mamalengke tayo. Ikaw ang taga-bit-bit namin. Amen? So, inaiwan na nila sino? Si Jesus. You stay there, we'll do the thing. Amen? So, iniwan po nila si Jesus. Then, when Jesus was sitting by the well, then, ang sabi ng Biblia, dumating ngayon ng isang babaeng Samaritana. Hello? Dumating po yung babaeng Samaritana. Pero meron pang isang bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon, ang banal na Espiritu while I'm doing this study. Because the Lord showed me the location of the well, yung lokasyon nung tinatawag na balon. Amen. So yung katayuan, yung lugar na kinatatayuan po, mga kapatid at mga minamahal, yung kinatatayuan ng balon na yon na pinag-upuan at pinagpapahingahan ng Panginoong Yesus ay very strategic. Remember, if you are following our study, sa mga nagdaan pong mga araw, we are looking the gospel in a different way because we are seeing it as Jesus in the center. So atin pong pansinin dahil yung kinalalagyan ng balon na yon, na sa pagitan po yon ng tinatawag na dalawang bundok. Nandun po yun sa pagitan ng dalawang bundok, yung balon na tinutukoy na yon na pinagtayuan ng tinatawag na balon ni Jose. May dalawang bundok po na nakapalibot. Now, the two mountains is named, one of them is named Gerizim. 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 And the other mountain is Mount Ebal. E-B-A-L. Okay? Dalawang bundok. Now, nandun po sa pagitan na yon ang lugar ng Samaritano at nandun yung well na pinag-uusapan. Okay, watch this. Now, the Mount Gerizim in the Old Testament, if you would study your Bible, yung Gerizim is a mountain na tinuro po ng Diyos where the law is being proclaimed with blessing. So yung Gerizim, diyan po ipinapahayag ang pagpapala na dala ng batas. Hello? Now, Mount Ebal is a mountain, ito naman po yung bundok, na ang kanyang role sa panahon nila Moses sa Old Testament is a mountain where the curses of the law is being proclaimed. So, dalawang bundok na ang sinisimbolo ay tungkol sa batas sa lumang tipan. One is law, following the law with the blessing of the law. One is the mountain comes with the law, followed with a curse. Now, watch this. I believe na hindi po coincident na nangyari na naandun ang balon sa pagitan ng dalawang batas. And it is not a coincidence that Jesus comes to that place. You know why? Because there is a message that God is sending to our generation.
Amen? That Jesus is the answer to the law. Si Jesus ang katugunan saan? Sa batas. Through Him, everything was fulfilled. Kaya hindi po aksidente na napunta si Jesus doon sa lugar na yon because there is a message, there is a representation. Now here comes the woman. Narito po ang babaeng Samaritana. Kausap siya ng Panginoong Jesus nung araw na yon. At ang sabi po niya sa babae, pahingi ng tubig. Siya po ang humihingi. At nagulat yung babae because it is not normal for a Jew to ask something, to ask favor from a Samaritan. Pero ininsist po ni Jesus that you have to give me. Because if you give me, I'll give you water. And when I give you this water, you will never thirst again. Nagkaroon po ng interes yung babae doon sa sinasabi ni Jesus. Kung iisipin po natin, she got interested at first for a selfish motive dahil para hindi na siya umigib muli. Tama po ba? So that's what we call, it's okay to start in the flesh, but as long as you end in the spirit. Ang mahirap po at ang ating iingatan, we all start in the spirit and we end up in the flesh. Paano po yung parang mahirap yung pastor? Hindi namin naintindihan. May mga tao po kasing nagsimulang maalab, naglalagablab, pero nauwing maligamgam. Di bali na pong maligamgam nagsimula, pero nagtapos na maalam. May tao po ba dito? Wala. Hello? Makasabihin ng mga kapatid natin nasa abroad, ikaw lang ata tao dyan eh. Wala ka namang kausap eh. Hello? Hindi bali na pong nagsimula kang maligamgam sa simula, patikim-tikim lamang na revival, pasimba-simba lamang, pero habang tumatagal, umiinit ka, umaalab ka, tumataas ang level ng iyong pagsamba. Ang mahirap ay yung uri ng Kristiyanong nung una nagsimula, talaga namang mahihiya ka pagkatabi mo siya, sasabihin mo, hindi ata ako maalab, napakaalab nito. Pero habang tumatagal, dati ganyan ang pagpupuri, habang tumatagal, pababa na ng pababa. At unti-unti na rin hindi mo na nakikita sa church. At mababalitaan mo, nasa party. Sabihin mo sa iyong katabi, wala sila rito ngayon. Hello? Amen? So, that's another lesson dito sa babaeng Samaritana. Nagsimula siya sa laman. Ang una niyang interes kay Jesus ay dahil makakatipid siya ng pag-igib. She started in the flesh. But if you fast forward the story, she ended up in the spirit. You know why? Because she evangelized. She preached. Siya po ang nangaral para ang mga Samaritano ay makakilala kanino kay Jesus. She may start in the flesh, but she end up in the spirit. Hello? Kaya na-attract ako sa istoryang ito ng Samaritana. Let us be warned na wag po tayo magtapos saan? Sa laman. Okay na magsimula tayo sa laman, pero tiyakin natin magtatapos tayo sa spiritual. Kaya sa pagsambas, okay, tingnan niyo po sa umpisa ng gawain, minsan parang ang hirap pa sa simula, kaya kailangan pa kayo entertainin ko minsan ng MC, ng praise. We are all starting in the flesh here, right? Pero as we move on to the service, let us not stay in the flesh, let's move to the spirit. Hello? Sa simula parang corning magtaas. Amen? Okay lamang yun, kahit minsan parang hirap na hirap ko pang magtaas. Pero be sure that as you goes on, you are now moving in the spirit from the flesh. Amen. Now another thing that I want you to see, dahil nagkaroon ng interest po yung babae doon sa tubig na yon na sinasabi ni Jesus, I want that water. Sabi niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, okay, pero meron pong condition. What was the condition?
Ang sabi niya, okay, tawagin mo muna yung iyong asawa. At yung babae, ang sabi niya ay, sino po kayo? Wala po akong asawa. Hindi niya sinasabi, wala akong asawa, dahil sa dami ng asawa niya, hindi na niya malaman kung sino doon ang gusto mong makilala. Hello? Amen? Kasi 5 yung asawa niya eh. Amen? But the good thing is this, she was honest. Ulitin ko po ha. She was honest. She was not a hypocrite. Now I give you something here. The woman doesn't know that she was talking to Jesus, right? Hindi naman niya alam na wala pa siyang idea. Later on na lamang, meron na nga sa lamang sabi niya, I know that there is a word before that says, when the Messiah come, He will tell us all things. Para sinasabi niya, alam ko na may propesiya, I'm not sure, parang yung ibang Kristiyano, alam ko, nasabi sa may narinig ako, God so loved the world, di ko lang alam kung nasa Bible nga. Amen? Anday lang kasi, yung alam niyang verse, narinig lamang niya sa katabi, pero hindi niya hinanap sa Biblia, kaya hindi siya siguradong nasa Biblia ba. Ibig sabihin, yung taong yon ay tamad magbasa ng Bible. Tingnan mo ulit ang kayong katabi, huwag kang magsalita. Tingnan mo lang. Amen. Now, yung babae, sabi niya, I know Messiah will come, and when He comes, He will tell us all things. Pero hindi po niya alam na si Jesus yung Messiah at first, right? Amen? And here comes a man. Ordinaryong tao ito eh. Amen? Hindi naman alam niya na ito'y Son of God. Tao-tao itong nakaharap kay Samaritan woman, and here comes a man, sinasabi ang tungkol saan? Sa akin. Right? Pero the good thing is this, that I saw from this event, nagipon totoo. Yung babae, nung tanungin siya ni Jesus tungkol sa asawa, siya na mismo ang nagtapat na sabi niya, which one? Now, why is that important? Because you will never experience the presence of God unless you became true to Him, that you need Him. Amen? Dahil pag hindi ka po nagpakatotoo sa harapan ng Diyos, anyway, kahit magsinungaling ka, alam naman ng Diyos ang katotohanan, bakit mo pa itatago? Hello? Kaya kung ikaw ay nahihirapan, then plainly tell it to God. Amen? Kung ikaw po ay nababalisa, nabibigatan, magpakatotoo ka. Sabihin mo sa Diyos. Because if you are honest to Him, you will experience Him. Hello? Pag nagpakatotoo ka sa Diyos, mararanasan mo siya. Kaya nagpakatotoo yung babae. At sabi niya, which one? Hindi na niya itinago. Binulalas niya na siya po'y maraming asawa. At sabi ng Panginoon, I know. Because the one that you are with today is not your husband. Amen? Nakukuha po natin ito. Kaya nung sabihin ng Panginoon, dahil ang kasama mo, ngayon at ang kinakasama mo, hindi mo naman talaga totoong asawa. Pero go back. You know why Jesus wants this woman to go back? Amen? Bakit po niya pinababalik ito? Upang ayusin ang kanyang buhay. Because one thing also I learned, and we're coming to a close. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Redemption will not be possible. Kanina ko lang po ito na-receive. I was praying in my office and I said, God, speak to me. And I saw this. The Holy Spirit spoke to me in this way. Redemption will not be possible without repentance. Hello? Ang pagtubos ng Diyos, that's the word redemption, hindi po ito magiging posible kung wala pong pagbabago. Repentance is change of mind. Hello? Kaya pag nagbago ng kaisipan, nagbago ng kapasyahan, nagbago ng desisyon ng isang tao, doon niya mararanasan ang benepisyo ng kaligtasan na dala ni Kristo. And also, once there is repentance, ang kasunod na po kasi ng repentance, it follows by
belief. Repentance is always followed by belief. Because you will never believe unless you repent. When you repent, the next thing you will do is believe. The reason why you are repenting is because now you are coming to a point that you are believing. Hello? Kaya nagbabago ka na ngayon ng pagkaisipan, nagbabago ka na ngayon ng style, nagbabago ka na ng mga mali mong gawi dahil ang ibig lamang sabihin, naniniwala ka na. Amen? Dahil pag wala po ang pagbabago, hindi na po kasi popular ngayon yung salitang repentance sa church. Repentance is not asking for forgiveness. Repentance is changing your mind. Hello? And changing your ways. Yun po yung salitang repentance, hindi po ito pagsisisi. Yung repentance ay pagbabagong isipan, pagbabagong gawi, na hindi ko na ito gagawin, alam ko hindi pala ito nakalulugod sa Diyos, hindi ito tama, I'm changing my mind. Now, bakit ka nagbabago ngayon ng isipan? The reason why, because now you are coming to a point, you are believing. Hello? Kaya nga, the Lord just handed it to me, the true redemption will be followed by repentance. Amen? True redemption will not be possible without repentance. Dahil ang tunay na nakaranas ng encounter sa Diyos, nagkakaroon siya ng pagbabagong kaisipan. Because think about this. If you have an encounter with God, it is impossible that you change your mind. Pag nagkaroon ka ng karanasan sa Diyos, napaka-imposible na hindi ka magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Dahil pag tunay na na-encounter mo ang Diyos, mababago ang pananaw mo. Amen? I have seen a lot of testimony and I have experienced it myself. Na dahil totoo ang karanasan mo sa Diyos, dati yung pananaw mo na mahilig kang gumimik, mahilig ka sa barkada, mahilig ka sa bisyo, nababago ang pananaw mo, nawawalan ka ng gana doon sa mga bagay na alam mong hindi nakatutulong sa iyong spiritual na buhay. Why? Because now you are in a point of repentance. And what draws you, what fuels your repentance now is your belief that what God had said to you are all true. Amen? Kaya matapos po nitong encounter na ito, naranasan ng babaeng Samaritana ang pagkilos ng Diyos sa kanyang pambuhay. And the result was overwhelming. An ordinary lady, a Samaritan, a sinner with 5 husbands, nung nagkaroon siya ng encounter sa Diyos, look at the revival that He brings to the Samaritan land. Kaya the carrier of revival are people who goes to repentance. And that repentance lead them to their encounter, true encounter, and fueled by their belief. Amen? Kaya wala pong imposible sa Diyos. Kaya makikita po natin ang drastic change na nangyari po sa babaeng ito, na isang Samaritanas na sa pananaw ng mundo ay walang kwenta, walang halaga. Pero nung maranasan niya ang Diyos, nagkaroon ng turnaround. Sabi niya po natin, turnaround. Nagkaroon ng pagbabago ang kanyang dating pangit at masamang buhay. Praise God! Salamat po sa Diyos sa mensahe na kanya pong pinahintulot na dumaloy po sa atin po ngayong araw na ito. Well, nawa po ay napagpala po kayo ng mga revelation na pinagkaloob po sa atin regarding dyan po sa mensahe ng Samaritan woman. And I believe that the Lord, through the Holy Spirit, has opened up something and has spoken into your hearts and given you a direction, a light, and an understanding tungkol po sa kanyang kalooban at sa kanyang salita. Well, narito na naman po tayo sa huling bahagi ng ating pong programa at napakabilis po ng 1 oras. Sabi ko nga po, I think 1 hour is sometimes it is not enough. Amen? Pero ang katotohanan po, the reality is tayo po 1 oras lamang na nagsasahimpapawid ng ating programa sa radyo. At narito po tayo ulit sa huling bahagi at kung kayo po ay napagpala, ako po ay umaapila sa inyo na mga nakikinig at sumusubaybay, kung hindi naman po kalabisan at magiging kaabalahan po sa inyo, ay hinahamon ko po kayo na mag-text po kayo sa 0922
820-9866 para po sa inyong mga tinatawag na feedback. Ano po, kung papaano nagiging blessing po sa inyo ang pakikinig ninyo sa palatuntunang ito. Yan po kasi ay nagiging gamit din po sa amin at nagiging hamon sa amin dito sa ministeryong ito, because doon po namin nakikita that the Lord is using this ministry to impact and touch your life. Ano po, kung kayo po ay may mga panahon at hindi naman po kaabalahan sa inyo, i-text nyo po kami sa 0922-820-9866. Ano po, at dyan din po sa numerong yan ay pwede nyo pong i-text ang inyong mga prayer requests, and we are so much happy to pray for you. Ano po, kami po ay masaya na ipapanalangin po namin kayo at madadala namin sa Panginoon ang inyong mga prayer requests. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Mga kapatid, nais ko rin po ihamon ang gawain ito. Alam niyo po, lagi ko po sinasabi sa hulihan, the gospel is free. At yan po'y totoo. Hindi po mababago ang katotohanan. Wala pong bayad talaga ang ebanghelyo. Ngunit, para po ito'y madala at maipagpatuloy, ito po ay gumagastos ng mga malalaking halaga po ng salapi. Ano po? Dahil meron po tayong mga gastusin at mga pinaglalaanan ng mga bayarin. Ano po? Para po lagi po nating maging maisakatuparan ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ito po yung ating ginagawa dahil tayo po'y naniniwala na malaki po ang natutulong nito sa marami pong buhay at maraming kaluluwa. Kaya ako po ay lumalapit sa inyo kung kayo po ay napapagpala ng gawain ito. And the Lord is speaking to your hearts na maging ka pong covenant partners to your giving and prayer para po sa pagpapatuloy ng ministry ito. Malaki pong tulong ang inyo pong maipadadala sa gawain pong ito. At maliit man po yan o malaki, some of you can give 100, 500, 1,000, or maybe more than 1,000. Ano po? Yan po yung magagamit natin sa pangaral ng salita ng Diyos. Narito po ang paraan kung paano po kayo magiging gamit sa ministeryong ito ng Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob, tulong pinansyal sa ating pong BPI Carmona Branch. Ulitin ko po, BPI Carmona Branch. Ang bangko po is Bank of the Philippine Island, at ang ating pong account number, ito po ang account number ng ating pong bangko, 0989-347-837. Ulitin ko po, here is the account number ng ating pong BPI account, 0989-347-837, and the account name po is Dexter Durante. Ano po? At kung hindi nyo po nakuha yung detalye ng ating bank account and the Lord is challenging you to give, text nyo po ulit kami sa 0922-820-9866. At mga kapatid, pinakikiusap ko rin po, if you will be sending your love gift and donations through bank, i-text nyo po kami because we will be sending you some appreciation. Ano po? Magpapadala po kami sa inyo ng pasasalamat, ng mga token of appreciation because you have responded to the challenge na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. At ngayon din po mga kapatid, akin po kayong inaanyayahan, kung gusto niyo pong patuloy na makapakinig ng mga pangaral ng salita ng Diyos, you can always visit our website sa www.dexterdurante.com. Ano po? So ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Nandun po ang ilan at mas maraming pangaral ng salita ng Diyos na pwede niyo pong mapakinggan 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year. Ano po? So yan po ang ating mga ministeryo. At kayo po ay kung walang church, ano po, inaanyayahan ko rin po kayo. I would love to see you. Kung wala po kayong dinadaluhan pang simbahan and you're looking for one, meron po tayong gawain every Sunday, 10:30 in the morning. And the other one is 2 o'clock in the afternoon sa 3rd floor, CRM building. Dito lamang po yan sa National Highway ng Bayanan, Muntinlupa. Nasa kanto po yan ng Bautista Street. Ano po? Sa tapat ng Pleasant Village, dito po sa may Bayanan, malapit sa tinatayong Avida Mall. Ano po? Sa ilalim po ng building, ang landmark po is Mercury Drug. At dalayan ko po na makasama namin kayo, and I would like to see you in person and pray for you. Ano po? So yun lamang po. Ito na lamang po ang akin pong mga announcement sa ating pong ministry, and God bless you po. At dalayan ko na sa mga susunod, tayo po'y magsama-sama muli at patuloy ninyo subaybayan ang palatuntunan ito. God bless you. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing mahal na mahal tayong lahat ng ating Panginoon.
Jesus, Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so